Very interesting po topic natin ngayon ha. Alam nyo ba ano blood type nyo? O mahalaga, type A ka ba? Type B, AB, or O? Ngayon, merong mga konting pag-aaral na depende sa blood type mo, mas mataas ang tsansa o mas mababa ang tsansa magkaroon ng ilang sakit. Ito po mga possibilities lang, parang nice to know lang na mag-iingat tayo kung ano man yung blood type natin, makikita nyo mamaya. Pero ito syempre, isang factor lang yung blood type sa pagkakaroon say ng heart disease. Marami namang risk factors, sigarilyo, overweight, pagkain matataba. So yung blood type, isa lang ito. Ano muna ang blood type? Kaya pa check kayo ng blood type nyo, very important yan sa mga donor. Ang dugo natin, may red blood cell, pulang dugo, may white blood cell, may platelet para magbuo yung dugo. Ang red blood cell natin, may nakapatong sa red blood cell natin na antigen or protein. Pwedeng may nakapatong na A, pag A nakapatong na antigen, type A ka. Pag B nakapatong, type B ka. Nakikita yan sa blood test. Pag meron kang A at B, type AB ka. Namamana yan sa magulang. At kung wala kang A, wala kang B, katulad ko, type O. Maraming tao type O, I think. Mga majority type O. Yan. So, depende yan sa pwedeng A, pwedeng B. Bukod sa A, B, or O ka, meron ding RH plus and RH negative. Namamana to sa magulang natin. Namamana yan. So, ano connection ng blood type sa kalusugan? Ito po, base lang sa mga pag-aaral. Meron silang mga observational studies sa 14 na sakit, kung sino mas madalas tamaan. O, tignan natin na very common. Number 1 killer, heart disease. Diba? Nakita nila ang blood type A tsaka B, mukhang mas mataas ang chance magkaroon ng mga cholesterol na plaque. So, mas mataas ang chance nila magkaroon ng heart disease. Ang pinakamababa daw ay yung type O. Pero syempre, yung baba ng O, kumpara sa AB, konti lang naman. Parang ilang percent difference. So, pag type A or B ka, siguro mas mag-iingat ka sa heart disease. Pag type O ka, kahit better, hindi ka pa rin maninigarilyo. So, O a little better. So, O kasi ako eh. Stomach cancer. Okay? Ito, stomach cancer. Nakita nila yung mga type A blood. Okay? Type A, mas mataas konti ang chance magkaroon ng stomach cancer. Plus other risk factors. Hindi ko po sinasabi pag type A blood magkaka-stomach cancer. Hindi po ganon. Sa, let's say, 100 na tao na magkaka-stomach cancer, a little more yung mga type A. Ang tingin nila kasi yung mga type A, mas prone sila magkaroon ng H. pylori. May isang infection sa tiyan. So, more H. pylori infection, more stomach cancer sa type A. Ang type O, mas mababa konti sa stomach cancer. Pero ingat pa rin tayo sa mga... Pinapakita lang natin yung risk. Kaya depende sa... palagay natin, type A kayo, di mas maingat kayo sa pagkain. Huwag masyadong hilaw. Huwag yung mga... food poisoning. Sa memory, anong type ng blood na medyo mahina ang memory? Ito kasi ginagawa nila ng pag-aaral eh. Taong mahina memorya, taong malakas ang memorya, anong blood type? Parang tinitingnan nila by percentage. Hindi naman to sure, pero may isang pag-aaral, nakita nila, yung mga AB, bira lang AB, medyo mas mabilis sila humina ang memory. Mas mabilis makalimot pag tumatanda. Ito naman, pancreatic cancer. Okay? Cancer sa lapay, sa pancreas. Parang connected din dito sa bacterial infection na H. pylori. So, dahil dito, sinabi ko kanina, yung type A mas prone, type A or type B, mas a little higher risk for pancreatic cancer. Yung type O na walang mga antigen, mas mababa konti. Pero hindi ibig sabihin pag type O, safe ka na. Ano lang yan? One of the risk factors. Ito sa stress. Ano yung mas stressful? Nakita nila, merong stress hormones yung katawan natin. Yung mabilis ma-stress. Yung type A daw, base sa isang pag-aaral, mas tumataas yung cortisol. Cortisol stress hormone.
Kaya kung type A, siguro mas prone ka sa bad effects ng stress. Malaria. Okay, sa Pilipinas may malaria. Ang swerte lang sa malaria daw, pag type O. Pag type O blood pag type O yung blood, mas mahirap dumikit itong parasite ng malaria sa type O blood. So, a little more safe, a little more immune ang type O. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na maglalagay ng anti-mosquito. A little less chance lang na tamaan. Ulcer. Okay, iba-iba yung mga pag-aaral eh. Pero pag ulcer naman, ito hindi ito stomach cancer, ulcer, yung mga gastritis siguro, maraming tao meron nito. Meron ako nitong mga gastritis at GERD type O ako eh. So, at risk nga ako dito. At risk tayo. Kaya dapat kumain ng saging at uminom ng maraming tubig, mahugasan yan. Ako, lagi ako nagsasaging, nakadalawang saging ako kanina. Huwag magpapagutom. Every 4 hours, kakain pa konti-konti yan. May uka, baka dumugo yan. Blood clots. Blood clot to. Ito hindi maganda. Nagbubu ang dugo. Pwede sa baga, pwede sa paa. Venous thromboembolism. Delikado yan. Nagbubu yung dugo sa paa, sa malalaking varicose veins. Nakita nila higher risk ang A, B, tsaka AB. Siguro yung A, mas mataas yung cholesterol. Kaya ganun. Si Doc Lisa, type B. Ito, lifespan. Pampahaba ng buhay. Iba-iba yung mga pag-aaral. Pero, base do sa mga pag-aaral, yung mga malalaking studies, nakita nila yung type O, a little longer lifespan kumpara sa iba. Pero one factor lang yon. Dahil nga yung type O, a little less prone sa heart disease. Pero, hindi lang naman blood type ang mahalaga eh. Blood, paano ka kumain, namumuhay, naninigarilyo ka ba, marami kang bisyo, marami namang factors yan eh. Isang factor lang tong blood type sa lifespan. So, type O, maraming may type O, a little better. Fertility. Okay? Sa mga babae na hindi mabuntis. Napansin nila, ito kasi minsan wala talagang explanation eh. Sa mga pag-aaral lang eh. Kung anong pag-aaral, inaral nila. Sino yung mga babaeng medyo kulang sa egg dun sa ovaryo nila. Yung mga kulang sa egg, type O. Yung mga type O, parang mas mataas yung infertility rate nila. Pwede ito magbago, depende sa bagong pa. Diabetes, ito, sino at risk for diabetes? Ito yung mga pag-aaral, 2020 study, 424 people. Yung type O, less diabetes. Madalas panalo type O eh. Type B, ang mataas ang diabetes sa isang study. Itong isang study naman, 750 people, type A naman. So, isa type A mataas, isa type B. Itong isang pag-aaral sa Pakistan, type B naman. So, puro A and B ang mataas. Tapos itong 2015, 82,000 people pinag-aralan. Type O ulit yung mas mababa. So, parang medyo consistent. Although more studies kailangan, medyo consistent na A and B mas madalas magkaroon ng diabetes. O mas mababa. Pero hindi ibig sabihin hindi ka magkaka-diabetes kung O. Pwede ka pa rin siguro a little less taas, less complication, hopefully. Yan lang nakikita. Hindi pa ma-explain kung bakit. Stroke. Sino mas madalas may stroke? Diba napakita ko rin kanina? Yung mahina memory, diba? AB. So, higher risk for stroke, AB pa rin eh. O, bihira yung AB, mahirap din sa AB, mahirap makakuha ng dugo, blood transfusion. Rheumatic disease, ito maraming klaseng rheumatic disease, mga rheumatoid arthritis, more sa type A. Sa type O naman, kung magkakaroon ng mga autoimmune, SLE, mga lupus, doon naman nakukuha. Multiple sclerosis, higher risk, A at B ulit. Medyo consistent eh, A and B. So, yung O, mas mababa konti. Okay, so yan lang po. I think this is just nice to know. Pagdating sa diet, hindi ko pa gano'n na pag-aaralan kung may connection yung diet sa blood type.
Pero at least dito sa mga sakit, ito medyo may pag-aaral to. Tapos kung ano man ang blood type nyo, kung A man ngayon, A ba kayo, B, or AB, RH positive, RH negative, depende kung kanino kayo pwede magbigay. Yung type O, pwede nga magbigay sa lahat eh. Ang type AB, pwede tumanggap. Pero usually tayo, pag AB, gusto mo AB din yung dugo eh. Pag O, gusto mo O din. Pag O negative, gusto mo rin O negative. So, yan lang po. Sana nakatulong tong video natin para sa inyong kaalaman. God bless po.